guys, kasi iniwan ko. Testingin natin yung two-way radio ni Lola Park. Tapos guys, dito sa tabi ni Lola Park, mayroon ng alae. Ano ba tawag dito? Laundry. So, malalapit na yung laundry. O, mami, pag nahihirapan ka, magpalabak yun dyan. Bisitahin natin ng konti. Ayan. Oh, located lang yan sa Willow Bend, guys. Oh, yun. Oh, magpalaban na kayo dyan. Okay. So, katabi, habang naghihintay kayo maglaba or, ano, self-service? Hindi. Ito? Hindi. Full service daw. Oh, full service. Tapos mag-ice cream kayo habang, ano, ganyan. Oh, ayan, Lola Park yun. Ayan, guys. Camera ni Lola Park to, ayan, ah. Tetestingin natin yung walkie-talkie. Wait lang, nag-endorse pa ako, eh. Roger. Hotdog. Hotdog ulam? Hotdog. Oh, Lola Park, testingin mo. Dito pinipress sa gilid. Huwag mo ibabagsak ka. Dito pinipress sa gilid. Dali. Buti ka kami. Oh, dali. Dito ka na, dali. Testingin mo lang ka video, ha. Haba yung video. Hello. Hindi, pipindutin mo rito sa gilid habang nagsasalita ka. Ayan, ipinindot mo na kanina. Ikaw pumindot. Oh, hello. Hindi, habang nagsasalita ka, long press. Ito, oo. Ano, kumusta kayo dyan? Wala nang bigas dito, ubos na. Oh. Tatanggalin mo pagtapos ka na magsalita. Pindot, magsalita. Tatanggalin mo pag hindi ka na magsasalita. Hello, may bigas pa ba dyan? Buko pandan? Hello? Patanggalin mo kasi para makasagot sila. Ano ba yun? Paano sila tanga nga ako eh. Ang hirap turuan ni Lola Park. Napakadali lang dami. Ako nga. Bitawan mo para makasagot sila. Nakikialaman ba? Sino nakikialam? Pindutin mo pag magsasalita ka. Oh. May bigas pa dyan na buko pandan o naubos na? Yun. Naubos na. Sabi mo, nagpa-practice ako. Nagpa-practice nga ako eh. Nagpa-practice ako magsalita. Huwag mong tatanggalin agad. Oh. Hello. Galing mo. Oh, kumusta dyan? Mabili ba? Pindutin mo nga, mami. Hello, kumusta dyan? Mabili ba? Yun. Sakto lang. Oh, sakto lang. Ako to, si Princess. Wala siyang sagot. Ito madaling I-press mo kasi. Hello, nandito ako. Ako si Princess. Babay lang. Kumain na ba kayo lahat? Kumain na kayo lahat? Hindi pa, kami pa lang ni Daddy. Kayo pa lang ni Daddy. Hello ka kay Daddy. Dali. Hello kay Daddy. Hello, Daddy. Hello, Daddy. Wala kayo sunod. Sabi mo. Kumakain. Iniinom siguro. Sabi mo. Kape. Bebe, kakain mo na kami, Bebe. Oh, kain daw. Uy, ate ka. Uy, ako si Princess. Kasama ko rito si Lola. Hindi naman pinindot ni Lola. Akala ko talaga si... Turuan natin si Lolo. Ayun yun, diyan ka magsasalita. Pindutin mo muna, tapos magsasalita ka. Oh, sabihin mo sa mga bata, hello. Pindutin mo muna. Habang nagsasalita. Hello. Ay, hindi. Matagal. Pagka hindi ka na magsasalita, tatanggalin mo yung kamay mo. Habang Hello. Tanggalin mo. Para makasalita sila. Hello. Ayun. Pag magsasalita ka, pipindutin yan. Tapos, May mga kakain mo dyan? yun. Meron, kakalimutan ko lang po. Si Princess sa dito, makulit. Ganon. Si Daddy marunong na. Ayun. Marunong ka na pala eh. Ulitin mo nga. Hello, nandiyan na ba si Mami Park? Wala pa. Wala pa ba? Ay, si Daddy Park, nandyan? Opo, kakatapos lang ko palain. Ayos yan. Hindi ka naman narinig, di mo na pinapress eh. Hindi, masasanay din. Masasanay din nga. Si Princess ba, makulit yan? Yan, ako, ito, madaling tawag. Madaling tawagan niya. Madaling tawag. Oo, itawag mo sa akin. Oo. Kabili-bili na namin, wag mo daw hahawakan to. Hindi ko. Hindi kuya, marunong na ako yan eh. Hello? Ikaw nga, sige nga, testing mo nga. Kay Ate Kauri mo, kay Daddy Ray. Hi guys, Mami Park is here and
Eto guys, puro shout out naman na tayo, no? Ayan. So, useful to. Bibili na lang ako ng charger. Ay, naku, hindi charger. Outlet nila Lola Park. Yung pagsasaksakan na meron ng USB. Kasi, wala kaming yung pinaka-heads, no? 'Di ba may mga saksakan na USB type na, may mga pang USB. So bibili lang ako ng extension 'yon ng saksakan para kay Lola Park. So para madala na natin doon at manatili na doon yung isang unit ng Baofeng two-way radio natin. So malaking bagay siya talaga, very useful, no? Kasi tulad kanina, may text pala si Lola Park, hindi ko nabasa agad. And then nung mabasa ko, papunta pala si Lola Park dito. So may mga times na minsan kailangan ng immediate response. Wow, immediate response para kay Lola Park, lalo na pagka yung emergency, no? So malaking bagay siya kasi hindi mo na kailangan pa na mag-load ganyan, so hindi na kailangan akong tawagan, video call or text, diyan lang na ako. So that is not a necessary, honestly speaking. Pero yun nga, nag-testing kasi ako sa Temu and I'm thinking na what are the things na po pwede kong mabili kay Temu na pakikinabangan naman namin. Hindi siya yung as in talagang need na need, pero malaking bagay din, no? Hindi ko ina-advise na bumili kayo lahat, no? Kung kailangan lang. So ito, advisable ito doon sa mga may bodega, tapos hindi naman magkakarinigan basta-basta. So if I remember, meron din ito si Ate Lourdes, yung aking supplier ng asukal mantika. Kasi ang pwesto niya ay may ilang distance sa kanya, meron pa siyang pwesto na isa. So para magkarinigan sila at magkatawagan agad ng mabilis, pag nagtanong kung may stock ba dun sa kabila, dahil kung naubusan sila sa kabila, mararadyo agad. So malaking bagay to doon sa may mga tindahan, tapos may mga bodega sa likod, or kaya naman may tindahan, tapos nasa ibang lugar yung bodega. So ito, ang capacity lang na ito ay kulang-kulang 20 kilometers. Tapos, nung nakita yan ng Daddy Park nyo, sabi niya, bakit di ka nagsasabi na magpo-purchase ka niyan? Meron ako niyan sa ang ganda-ganda, meron ako niyan sa maleta ko, sa bagahe ko, na kayang-kaya daw maka-reach ng Sabi ko, kung di pa yan gumana, tsaka ba't di mo nilalabas gamit mo sa maleta? Diba? Malay ko, basta ako bumili ko, gano'n. Ay, kung di labas mo yung mga gamit mo kasi, yun na pwedeng pakinabangan, tapos ngayon bumili ko, magre-reklamo ka. Hindi na niya ako kinontra kasi mag-aaway kami. So, ayun. So, anyways, mahaba-haba yung shoutout natin, So, mag-shoutout tayo from the start ng ating, yung dun sa kay, binisita ko nga, no? Si store branch. Kasi, ang hahaba ng mga video ko nitong mga nagdaan, kaya hindi ko kayo ma-shoutout. Pag inad ko pa yung shoutout ko, hindi na kasya. So, ngayon ay susulitin natin ang shoutout at tayo, no? So, shoutout to Teresita Baron, Ellen Pilar, Sweetie Jubar, no? Sabi niya, natutuwa daw si Ma'am Sweetie kasi, lumalagong tindahan, lumalaki, at pati din daw yung kay Lola Park. Honestly speaking, guys, ang dami-dami na namin pinadalang items kay Lola Park. Parang kulang pa rin, tapos parang hindi naman masyadong puno, honestly speaking, no? So talagang siguro para mas magandang laban, kailangan ni Lola Park doon mga around 200 to 250 hanggang 300,000 yon. Medyo makatotohanang makatotohanang lagyan, no? So sa ngayon kasi nasa less than 100k yung lagi niyang starting capital or starting inventory, and then within the month ay binibigyan na lang natin siya ng mga paninda. So kaya all in all, usually naglalaro sa 150k ang laman ng tindahan niya. Continuous din na nabibilan, so continuous din na nauubos and then replenish. So I think that would be the challenge siguro. Hindi ko masasabi, but I try my best by next year na mag full blast, no, sa kay Lola Park at saka dito, no. Actually dito naman na full blast na rin kami kasi nga yung kagandahan ng halimbawa yung kay EKC na na terms ko ay malaking bagay, no. So thank you Ma'am Sweetie Jubar, Michelle Vasquez, thank you po, Arlene Gonzales, no, nasabi niya love ko daw si Lola Park at yung pamangkin ko. So para sa pamangkin, walang problema sa akin. Hindi kami good nung nanay ni Princess, but when it comes sa pamangkin, ako all out ako pagdating sa mga ganyan, hanggat kaya ko at nare-reach out nila ako. So kung ano ang nabibili ko sa mga anak ko, ganun din ang ibibili ko kung ano ang pangangailangan ng pamangking ko. So talagang tuwan-tuwa si Princess kasi almost everything. Honestly speaking, meron pa nga kami nag-print out ako ng mga let it go na team na namin, na panglagay doon, pang label sa mga notebook niya. So nagpunta na doon si Kauri at medyo okay na si Kauri. Inayos niya yung mga gamit na dinala ko doon, kung ano pa yung mga kailangan ni Princess na ipe-prepare. And as well as soon yung mga anak ko. So nag-print out tayo ng mga ganyan, no, para lagyan ng pangalan yung kanyang notebook. No, dati wala nang mga ganto-ganto. Kasi ito yung mga subject. Nag-print out ako kasi green din ang team ni
ni Kier. So, green din ang team ni Princess. Kaya lang kung si Princess ang gusto, let it go, let it go. So, kaya nag-print out tayo ng mga bagay-bagay na po pwede natin sa kanya. Anyways, so yun lang. Okay, thank you po, Mama Arlene Gonzalez. And Winnie07, hello, Nancy Uyla. Thank you, dahil nai-inspire daw siya. Rochelle Policarpio, sabi niya, Mami Park, pwede ba magpatulong sa'yo sa pricing pag nagtayo ng store sa pag-uwi ko kasi ayaw ko nang mag-abroad, makipagsapalaran na ako sa small business kaysa mga muhan dito sa abroad. Again, paalala, kapag ka po tayo ay magbi-business na, lalo na ang sari-sari store, hindi po natin to agad maaasahan kasi hindi pa natin malalaman kung ito ay magpapakitang gilas at mapagtatagumpayan ang trial and error method, and kung makapagde-decide tayo to expand, to kung magkakaroon ito ng leverage, and at the same time ay maiisip natin na ito ay magiging bread and butter. So I would suggest na lagi-lagi kayo ay advance ng panggastos nyo at least 6 months man lang, 3 to 6 months, para hindi nyo magalaw muna yung kinikita ng ating negosyong itatayo, no? Dapat makita muna natin if it's worth to continue or not. Nang sa ganun ay maka-move on tayo sa plan B, no? Dapat may plan A, plan B, plan C. So when it comes naman sa pricing, hindi ko rin to basta mabibigyan ng justice. As alam naman natin na pagdating sa mga lugar, it depends upon the situation. If ano ang kalakaran sa inyong lugar, kung if there is an existing competitors, kung kaya mo bang makipagsabayan ng presyo, mag-price war, or mag-stick sa presyong dapat na kailangan mo. So there is a lot of things to consider, kasi kung umuupa ka ba, mataas ang expenses mo, or kung ano ang konsepto ng iyong negosyo. So, kino-consider natin magbaba ng konti kung babawi tayo sa volume, at kung ang konsepto naman ng tindahan natin kaya mataas ang sales at madami ang volume na mabibenta is because semi-walkthrough, fully walkthrough, or kaya naman ay window type lang, window counter. So, it depends upon the situation when it comes to pricing. But ang first assignment na mangyayari dyan sa iyo is malaman mo kung magkano ang kalakaran ng presyo ng items. Kasi, there might possible na napakamahal nila and you can adjust your price into lower, no? Lower among your competitors. And at the same time, maganda pa rin ang profit margin na makukuha mo. So, ang reason nito kung bakit ginagawa natin to is to attract customers, to maintain volume of customers, and also to get a place in the market, a space in the market. Kasi syempre, kung may existing kalaban, sila ang may market. So, ikaw aamot ka. How you can do that, no? Paano mo mapagtatagumpayan? So, along your journey, pwede kang mag-comment dito sa video. At sana patuloy kang matuto sa mga video at mga learnings natin. Nang sa ganon, pwede kong i-vlog at masagot ko at mabigyan natin ng pagninilay ang journey mo. So God bless, at I hope na ikaw ay maging kasari na din soon. At syempre, ang goal natin din dito, syempre yung bumuhay sa atin ng negosyong pinutap natin, lalo na po kayo, nang sa ganon ay hindi na kayo mag-abroad. So kaya tulad ng sabi nyo, ayaw nyo ng mga muhan. Iba pa rin talaga na ikaw yung amo. Marami po kasi na mga people na or individual na they are thinking that they are safe to be employed than to enter into business, which is may mga points of ano naman dyan na talaga namang you are safe, kasi iba po ang pagnenegosyo talaga. Itong alam nyo po ang negosyo para po sa mga taong kayang mag-take ng risk, para po sa mga taong malalakas ang loob, para po sa mga taong nagkaroon na, nag-gain na ng mga diskarte sa buhay, marunong dumiskarte, gustong willing pag-aralan ng sales. So kaya business is not for everyone, ika nga. So kaya kailangan patunayan natin na para tayo sa negosyo kung ang goal natin ay maging bread and butter siya. Okay? So kaya wag hihinto na matuto. No, wag maggaling-galingan, wag magtali-talinuhan, wag magpiling-piling. Lahat tayo kailangan matuto. Yun. So maraming salamat po, and also to Judith Ramos na nag-answer doon sa ano na sa akin nga daw magaling nga daw ako. Sabi ko, hindi naman ako magaling talaga. Siguro open-minded kasi ako sa pagdating sa learnings. I admit, kapag kami pagkakamali ako, ibahin ko diskarte. Ganun lang po yun. Okay, next naman na video, mag-shoutout tayo. User-NM3KE90G6B. Sabi naman niya, girl, ganyan ang chiller ko, Mami Park. 1 year lang sira na siya. Oh my God. So far naman sa amin good, no? Kasi kami hindi namin pinakikialaman talaga, basta nililinis lang namin and then nilalagyan lang namin ng laman. So kaya ang reason kung bakit hindi ako nag semi-walkthrough na ulit ng konsepto para maprotektahan yung ref na kami lang ang mag-o-open. So awa naman ng Diyos ay okay, at wag naman din sana. Marami din naman akong nabasa na maganda ang review kay Sanden. So malalaman natin, no? So sana
alamin nyo rin kung tama ang saksakan. So, kami talaga, bumibili kami agad ng yung saksakan na may na electric surge pag kayo, di ba nagkakaroon ng electric surge kapag kayong halimbawa nawala ng kuryente tapos biglang magkakaroon. So syempre yung takbo ng kuryente direkta, no? So kami, ang ginagawa namin pag kami mga appliances kami ng mga high value, bumibili po talaga kami ng extension na mayroon siyang electric surge, yung para hindi biglang maa-absorb ng appliances, ay para hindi mag-short circuit or masira. So lahat po ng namin, doon po sa bodega, doon po yung unang aming extension na merong anti-electric surge ba tawag doon. Basta ganun nila. Si daddy kasi bumibili niyan. So, binilan din niya tong ref na to. So, yun. So, ganun po, no? Aalamin din po kung ang kuryente sa inyo ay sistema, ganyan. So, importante na ang mga kasama natin sa bahay or kasama natin sa pagnenegosyo ay may alam pagdating sa electrical. Nang sa ganun, na-advisean tayo, nalalaman natin kung ano yung maganda para makaprotekta sa mga pangnegosyo nating appliances. So, yun. So far naman, wala naman akong nasira pa ngayon na ng mga appliances. Lahat pa rin ay buo. Yung kay Lola Park, napunta pa nga sa Lola Park nyo, nahiram pa yung mga iba kong mga appliances. Wala pa naman. Ang lagi lang nasisira sa akin, electric kettle. Ayan. Si Girl Pretty 00, sabi niya, Mami Park, it's me again. Dahil nauso na po ngayon ang online business, kahit ano na lang pwedeng itinda online. Plano ko po sanang extend ko na ang store ko and then post ko sa Facebook ang aking mga items. Sabi nga nila, hindi ka pwedeng mag step 2 kung hindi pa stable ang step 1. Okay. Meron pa siyang sinabi, pero post muna tayo. So, sa FB, guys, kapag ka na-detect ni FB, ni Meta, na parang your post is about selling, minsan nare-restrict. Kasi parang mas gusto nila na mag-engage ka sa e-commerce. Or kaya naman ay mag-engage ka to boost, no? So, sana magawa nyo po kasi I remember before, nung nag-post ako sa FB, na yung pagka nakitang sobrang parang puro selling na siya, parang nadedetect ni FB. But I do hope na you can do that, pero parang pwede naman, no? So, God bless, maganda yan, using the e-commerce, adapting the new technology or adapting the new trend, business style or marketing strategy. So, very good yan. In my part po kasi, hindi ko na siya kailangan pang basta gawin. So, siguro kung meron lang akong mga special na product na kailangan ko talagang i-push. And then, at the same time, ay maganda yan kasi tulad nga ng sabi mo, ang lugar mo kasi ay nasa lugar na parang hindi masyado talagang dahil parang bundok, no? So, try it. Maganda na malaman mo kung saan ang mga strength and weaknesses mo, no? So, very good ka dyan. Tapos sabi pa ni Ma'am Girl Pretty, pakiramdam ko po kaya ko pa naman i-extend. So, i-extend you also using digital marketing or online marketing or e-commerce. Okay. So, worried lang po ako sa volume ng market ko dahil dito sa amin, ultimong isang basong order, free delivery pa. Tama po ba plano kong i-extend ko kahit alam kong maliit ang volume ng market ko? Habol ko kasi na market outsider na dayo sa store ko. Sa outsider po ako malakas. Okay, so this is lang, advice ko. Careful ka lalo na sa mga perishable. Careful ka na mag-stocks, no? So, mas maganda ko siguro kung pre-order ang style na gagawin mo. Magpapa-pre-order ka muna, and then saka mo bibili ng items and deliver it ng schedule ng day kung kailan ka po pwedeng mag-deliver. So, sanayin mo sila na ganun para nahandong ka sa safe side na hindi yung mabovolume ka ng stocks and then matutulog ang pera. Hindi mo kasi agad masasabi if okay sa iyo ang online platform, kung okay sa iyo ang e-commerce. So, magta-try ka pa lang. So, I don't advise it na even sa traditional way of selling, I don't advise na ang puhunan, ang stocks ay arangkada ka kagad. Gradually lang. So, as well as when you want to extend using the e-commerce or using the online marketing strategy, magpa-pre-order ka. That is the best thing to do first before mo isige ang mga stocks. Kasi baka mamaya, mahirapan ka mag-dispose. Yun yung pinakamahirap doon. So, that is the best thing that I could advise to you. Tapos, sabi pa niya, kapitbahay, wale, hindi ka nila susuportahan. Lalo na ang mga kamag-anak. Hindi mo lang pinautang, ipagdadasal ka na kay San Pedro na sana bumagsak. Stranger po talaga ang malakas. Usually naman, yun ang nangyayari.
Usually naman, yan ang mga hanash ng mga aspiring negosyante, mga kapitbahay na hindi nagsusupport, naiinggit, mga kamag-anak na naiinggit, ayaw ka umasenso ni kapitbahay. Ganyan yung mga hanash at mga mga moto ngayon. Alam nyo nung araw, walang mga ganyan. Walang mga ganyan nung araw, honestly speaking. Hindi bother kung suportahan niya ng kamag-anak mo, suportahan niya ng kapitbahay mo, or mas na bumibili pa ang stranger sa'yo, ang walk-in, no? Hindi yun bother. Actually, ngayon lang masyadong naaano ng mga tao. Napapansin ko lang kasi syempre batang 90s ako. I know the business concept nung 90s, 80s, 90s, hanggang early 2000. Hindi naman yan masyadong bothered. As long as makakuha ka ng market, no? Huwag mong asahan na kapag nagnegosyo ka, automatic family, kadugo, related, blood related kayo, kapitbahay, minsan may tinulungan mo pang kapitbahay, or lagi kang may mga pabor na binibigay nung araw na hindi ka pa nagnenegosyo, and now nagnegosyo ka, hindi ka masuportahan. Kapag po kasi nag-focus tayo sa mga ganyang rant, lagi na lang may pait sa puso natin. Ang pasok ng ating blessings ay nabablock. Papansinin niyo po ako, minsan hindi ako basta nag-rant. Parang wala akong natatandaan na nag-rant ako na basta-basta, na yung sa mga kamag-anak, sa mga kapitbahay, sa mga sa mga kadugo. Hindi ako basta nagrarant. Pansinin niyo yung susuporta ganyan. Hindi, alam niyo po kung bakit. Kasi I've been in the selling for how many years? Halos yata buong buhay ko. Iilan lang yata sa point ng buhay ko ang iba ang activities na ginagawa ko. So, I know. Kasi ako yung tipo ng tindera na pag di bumili, okay lang. Pag bumili, okay lang din. Nung dating doon ako nakatira, yung mga kapitbahay ko doon sa kabilang side ng subdivision, nung bago pa kami lumipat dito sa kabilang side, dahil diba nung dumating si Daddy, nandito na kami sa kabilang side kasi kailangan nga namin parking. Nung doon sa walang parking, yung mga ibang kapitbahay ko doon, minsan nga as in katabi ko pa, hindi yan bumibili sa akin, nilalagpasan lang ako. Ngingiti lang din pa rin ako. Hindi ko sila hindi ko hinihiling na bumili sila sa tindahan ko. Kahit may pamasko ako, kasama pa rin sila. Hindi ako kasi lagi akong merong pagdating sa negosyo na ang katwiran ko, hindi kita pipilitin at wala kang maririnig sa akin. Kasi alam naman natin sa isa't isa na hindi ka bumibili sa akin at ako'y kapitbahay mo lang. And okay lang. Dumating ang time na yung mga ibang anak, dumating yung time na bumibili na sa akin. So it took how many na hindi sila basta sa akin bumibili, hindi sa akin basta sila dumidiretso. Talagang kapitbahay pa nila ako, nakakausap naman nila ako, nakakakwentuhan naman nila ako. But hindi ko sila basta, no? So ang gusto ko lang i-point out dito is we need to learn to accept the fact na kapag nagnegosyo tayo, kung lahat ng tao ay target market natin, bentahan natin, alokin natin. If we did our best para gustuhin nila tayo, that's enough. Hindi na natin kailangan pa sila na yung talagang literal na magkakaroon tayo ng Kasi, alam nyo po, ang peace of mind ng isang tindera is yung tanggapin ang lahat ng bagay na hindi lagi papabor sa atin ng sitwasyon at ang mga tao. Lagi nating ito yung mga bagay na sinasabi ko sa inyo na when you enter into business, di ba sa 5 factors, yung number 5, self-readiness. Yung ready ka sa emotional, spiritual, mental, no? So, kasama yan sa pagdadaanan mo na sumasama ang loob mo, na-stress ka, sumasama ang loob mo. So, kasama yan sa mga pagdadaanan sa journey. And it's totally okay. It's totally alright, no? So, Ma'am Girl Pretty, basta hayan at meron ka ng ganyan na balakin, doon ka na lang mag-focus kung ano naiisip mo ngayon ng platform para ma-promote mo ang mga paninda mo. No, wag mo nang wag mo nang tingnan pa yung mga taong kadugo man yan, kapitbahay man yan, kamag-anak man yan, na you expecting them to support and help you. It's totally okay. Ako nga YouTuber ako YouTube creator ako. May mga kapatid ba ako na nagsusupport sa aking manood ng videos ko or i-share man lang or i-promote man lang ako basta? Wala. Hindi ako nagrarant. Bala sila sa buhay nila, di ba? Pero kung may mga problema, minsan lapit, no? Madalang naman yon. Pero, di ba? So, kapag kasi nag-focus ako doon sa kung saan ako kukuha ng support at ina-expect kong mga kadugo pa, masasaktan lang ako, no?
So, ang sa akin lang, wag din silang masasaktan pagka dumadating dun sa time na magpo-post ako sa Facebook, i-flex ko yung ibang tao kaysa sa kanila. Eh kasi, syempre, kung sino yung sumusuporta sa atin, di ba? So, ako, kaya pagdating sa mga family issues at saka mga family problems, pansin nyo, hindi ako basta-basta niyan magbablog, hindi ako basta magpo-post, magpaparinig sa FB, sa FB, social media, hindi basta. Sinasarili ko pagka meron akong hanash sa pamilya, kasi nga, or sa kamag-anak, even sa mga kapitbahay. Kasi, ang katwiran ko, hindi naman sa social media lahat nakukuha at naaayos ang ganap, no? Kahit may nakaaway na ako rito, may nakasagutan na ako, hindi ko siya pinupost sa Facebook. Not because nahihiya ako na baka ako yung mali, hindi. Actually, hindi naman ako nga yung naabala. But because, hindi sa lahat ng bagay, social media gagamitin natin. Okay? So, ika nga, use the privilege of having in the era of digital marketing or digital world, 'di ba? Para hindi tayo hindi tayo yung kaya ayokong maging artista eh. Kasi hindi ako basta ganun ka-ready sa basher. Ready ako, oo, sanay naman ako. But I mean is, kasi ang basher hanggat saan kanyan matitira, saan ang weaknesses mo, doon kanyan titirahin. Eh, weakness ko, pamilya eh. So, doon ako talagang pumapalag. Pag ako lang, okay lang. Pagka pamilya ko, doon ako pumapalag. Yun. No? So, Ma'am Girl Pretty, sana ay may natutunan at have a peace of mind. It's totally okay. Tuloy mo lang kung ano yung magandang plano sa buhay, ha? Okay, so advice ko na rin yan para sa lahat na Okay? So, Teresita Baron again, Ellen Pilar again. Sabi ni Ellen Pilar, konti ang tubo, ubos paninda. So, mas maganda, no? Kasi ako, yun ang strategy ko. Corazon Honor, sabi niya, Mami Park, hello po, ganda po ng chiller nyo. Ano ang brand? Sanden po, inverter. Elena De Leon, pwede daw bang makahingi ng contact ng agents ng Midland para makuha ko po ang CP number ng ahente dito sa Pulilan. Okay, tingnan natin kung meron tayo. So, ano ko na lang dyan, ha? Sa edit ko, ialagay ko dyan. Okay? So, salamat Mami Park sa pag-share ng price mo from Davao City po. Ayun, si Gina Matoba. Roro Chen, hello. Winnie 07, Glenn Altes, and ito naman si user-YR1XZ8H05C. Sabi niya, hello Mami Park. Sobrang excited ako na nakita kong video mo. Nakita ko pagising ko 24 minutes pa lang na na-upload mo. Dinownload ko na agad. Hahaha. Alam mo po, kinikilig ako nung na-shoutout mo po ako. Thank you po. Silent viewer lang po talaga ako. Hindi ako mahilig magla-like and comment. Kaya kinikilig talaga ako nung first comment ko tapos napansin nyo pa. Ako po ang nag-ask ng advice about sa pagkuha ng tindera na may 10K pataas ang benta everyday. So, hindi mo naman ma'am kinuwento kung ano ba, nag-hire ka ba, ano ba, sinunod mo ba yung advice ng Mami Park. No? So, maraming salamat po. Basta may chance naman ako ma-shoutout ko kayo, masya-shoutout at masya-shoutout. No? Thank you very much po for downloading my videos and watching it. So, dito tayo sa last vlog natin na yung tungkol sa ating two-way radio. Yo. Lourdes Mabana, sabi niya, magkano po yung radio mo, Mami? Good idea ang magkaroon ng ganyan. Sige po, try mo po kung kaya hanggang doon kay Lola Park. Ayan na nga, tinry na natin. So, ito ay around 1,200 lang yata. I try my best to pop up there the picture, ha? Kasi minsan tamad na ako sa editing eh. No, I try my best. Pero nandun lang po yan sa around 1,212. No? Okay. So, next would be Chris Lane Magbunag. Maglagay ka naman ng kung saang shop mo nabili, Mami, para doon kami mamili ng mga pantali ng buhok. Hehehe. Ito po kasi ang sad part dyan. Kung saan-saan po kasi ako namimili. Nung nakaraan po kasi, hindi po available ang COD sa akin sa Shopee, kaya nabili ko ng Lazada. But mas mura po sana sa Shopee. So, ang pinaka-the best po na may advice ko sa inyo palagi, mag-search lang po kayo, halimbawa, ponytail wholesale price. Lalabas na po yan dyan lahat. Kasi meron pong ganito diskarte ng mga seller, lalo na ng mga Chinese, sa Shopee. Meron silang main at meron silang mga iba't iba pang accounts ng stores sa Shopee. So, ang gagawin nila, mag-aano sila ng mataas sa ibang shop nila at sa iba naman ay mababa, pero kita pa rin sila. Hindi po ba kayo maniniwala na may mga Chinese na nagbebenta or may mga
taong seller sa Shopee na may ilang accounts diyan sa Shopee, no? Kala nyo, nabili nyo sa ibang seller, dun lang rin pala, iisa lang din palang may-ari. So, nalaman ko yan doon sa kay Ma'am Irene, yung aking tax assistant, kasi may mga nagpa-advise sa kanya pagdating sa filing at pagdating sa registration, 'di ba? Kasi naghigpit, nag-BIR na. So, sabi ni Ma'am Irene, ang advice niya doon sa ganon, you have no choice kung gusto mong manatili yung ano na yon, yung shop na yon, gagawin mo siyang branch, no? Kaya po hindi ko basta ina-advise na bumili kayo, eto store, kasi baka mamaya may mas makita pa kayo na mas mura, no? Kasi hindi palagi na yung binibilhan ko, yung araw na yon ganun ang presyo, pero nung halimbawa kayo na yung nagpunta, iba na presyo, no? So, matuto po tayong mag-explore, baka kasi mas may mura pa. Kaya pansin nyo, hindi ko talaga basta piniflex ang mga store sa Shopee, no? Kaya gusto ko yung kayo mismo ang maghanap. At syempre, ang tip pa dyan is titingnan nyo ang mga reviews. Kapag mas marami ang reviews at saka maganda ang reviews, legit, no? Yan. Okay. Next would be, maglagay, sabi niya, ano yan, mami? Pang isang buwan na stock? Sabi niya ganon. Hindi po. Kinukulang pa po. Yung delivery po ni AKC na isang truck at saka yung huli na isang buong kolong-kolong na hindi po yan pang isang buwan kasi hindi po lahat ng items dyan ay may matitira para sa next month. Usually po, may matira man, konting-konti lang. So, hindi siya sapat. May mga nauunang nauubos, lalo na mga fast-moving products, nauuna nang nauubos. Hindi umaabot ng isang buwan. So, yun po, no? Kaya po pagka sa isang buwan talaga, yung mga total purchases natin, halos umaabot na ng lagpas talaga ng kalahating milyon. Kasi nga, yun yung mga na-purchase natin within the month. Halo-halong paninda na yun. Okay. Ano yan, ano pa? Mercy Morales, I enjoy your happiness. Ang cute ko bang mag-review, ma'am? Nakakatuwa, no? Tawag dito, na sa lahat din ng comment na narinig ko, dito ako natuwa, yung I enjoy your happiness. Siguro daman-daman ni ma'am, yung kung paano ako pag nagbubukas ako ng mga items, no? Pagka nagsha-shopping. I get you, ma'am. Nagets mo ako, di ba? Okay, nakakatuwa, lalo yung mga review. Anyways, maraming salamat po sa lahat po ng inyong thank you. Sa kabila ng ako, stricta ako, direct to the point ako. Pag nag-vlog, nandiyan pa rin kayo nanonood at tinitake nyo talaga as a learning at as an advice bilang concern sa inyo. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood, sumusubaybay. Sa lahat po ng mga tax viewer ko, ang dami po na, yung iba, marami na din ang kumukontak sa aking tax assistant na si Ma'am Irene at magaganda po ang feedback. Maraming salamat po sa inyo. Sa panonood at sa pagkatuto, no? Lahat po tayo ay maging responsableng mamamayan sa ating bansa, sa ating nasasakupan, sa ating area, at syempre sa ating mga suki at mga mahal sa buhay. This is Mami Park and this is Tim Park nagsasabing, Tindera is my proud career fighting. Bye!